Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 181, Holy Courtyard Challenge. Hindi pa rin kumikibo si Nanshan. Kalmado siyang nakatingin sa silhouette ni Duan Wuya habang papaalis siya. Kaagad pagkatapos, napuno muli ng kanyang boses ang hangin. At saka, imposibleng itago ang status ni Lin Feng ngayon. Ayusin natin ang mga bagay para mabilis kumalat ang balita. Malalaman din nila, hindi magtatagal. Bukod pa rito, nasaktan na ni Lin Feng ang mga taong may mataas na katayuan. Siguraduhin na alam ng lahat ang kanyang katayuan sa lipunan, sabihin sa lahat na isa siya sa aking mga tao. Tumanggo si Nanshan habang nakatingin ng walang pakialam. Napuno ng paghanga ang puso niya habang bumuntong hininga. Sa Imperial Clan, ang dalawang prinsipe ay ganap na naiiba. Ito ay hindi isang masayang bagay para sa kanilang angkan ngunit isang malaking kasawian. Ang prinsipe ng korona, si Duan Wuldao, ay sobrang agresibo at ang kanyang lakas ay nakakatakot. Pinatay niya ang sinumang sumasalungat sa kanya. Isang beses lang niya sinabi at hindi dalawang beses. Siya ay pinirango bilang pinakamalakas sa lahat ng 8 mataas na opisyal. Walang sino man ang hindi natatakot sa kanya. Ang pangalawang prinsipe, si Duan Wuya, ay napaka-ambisyoso at may talento, siya ay matalino at napakalakas. Siguradong henyo din siya. Kahit na mas bata siya ng ilang taon sa Crown Prince, isa rin siya sa 8 mataas na opisyal. Habang nag-uusap sina Duan Wuya at Nanshan, wala ni isa sa kanila ang nagtaka kung papatayin ni Yukio si Lin Feng o hindi. Natitiyak na nila na hindi maglalakas loob na patayin ni Yukio si Lin Feng, na parang imposible para sa kanya na kumilos. Sa totoo lang, nangyayari ang mga bagay tulad ng inaasahan ni Duan Wuya. Si Yukio ay masama at malamig na nakatingin kay Lin Feng, ngunit hindi niya ito inaatake. Tumalikod na lang siya at umalis bigla. Nang makita ng karamihan si Yukio na umalis, huminga sila ng malalim habang nakakaramdam ng ginhawa. Nakakagulat na nakaramdam sila ng takot para kay Lin Feng at sa Celestial Academy. Ang dalawang binata na nasa gilid ni Yukio ay malamig na nakatingin kay Lin Feng. Maya-maya ay umalis na din sila. Hindi lang pinahiya sila ni Lin Feng kundi noong araw na iyon, inihayag din niya ang kanilang kahihiyan sa harap ng buong pulutong. Hinding-hindi nila siya mapapatawad. Ang sinumang nang ahas na saktan ng Yuklan ay hindi magkakaroon ng angkop na wakas. Si Lin Feng ay kalmadong nakatingin kay Yukio at sa dalawa pa habang papaalis sila. Ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng kanyang layunin sa pagpatay sa kanila. Ang nasimulan noong araw na iyon ay hindi pa natatapos. Naunawaan din ni Lin Feng na hindi siya pababayaan ng Yuklan. Kung, sa sandaling iyon, hindi tinulungan ni Duan Wuya si Lin Feng, hindi siya hahayaang mabuhay ni Yukio. Kung may pagkakataon ng Yuklan na patayin siya, tiyak na napatay ni Asya. At saka, may isa pang bagay na hindi maintindihan ni Lin Feng, bakit gusto siyang tulungan ng pangalawang prinsipe. Kahit na ang relasyon ni Duan Wuya at Yukio ay pag-alit. Hindi maintindihan ni Lin Feng kung ano ang tunay na dahilan, hindi rin niya maintindihan kung bakit patuloy siyang tinulungan ni Duan Wuya. Alam na alam ni Lin Feng ang katotohanan na si Duan Wuya ay gumagawa ng paraan para tulungan si Lin Feng. Pagkaalis ng Yuklan, nagsimulang umalis ang iba. Ngunit ang Yuklan at ang mga tao ng Celestial Academy ay hindi umalis. Tumingin si Longding sa fighting stage. Si Heimo at Lin Feng ay nakatayo pa rin sa entablado. Pagkatapos ay sinabi niya, "Tiyayan, Lin Feng, tapos na ang labanan para sa araw na ito. Ito ay binibilang-bilang isang draw. Pwede ka nang umalis. Little yan, alis na tayo." Sabi ng isang miyembro ng Liye Clan kay Heimo. Kahit na nasugatan si Lin Feng, masyado siyang nakakatakot. Ang kanyang mga pag-atake ay pawang nakamamatay at isang pag-atake ay maaaring pumatay. Ayaw niyang patuloy na lumaban si Heimo kay Lin Feng. Masyadong mapanganib si Lin Feng, muntik na niyang mapatay si Heimo. Mariing tumingin si Heimo kay Lin Feng. Mukha siyang naguguluhan. Maya-maya pa ay bahagyang tumanggo. Siya, tumalikod at umalis. Tumingin si Lin Feng sa likod ni Heimo. Tapos na ang laban ng iyon ngunit malinaw na naunawaan ng lahat na si Lin Feng ang nanalo. Siyempre, sa mata ni Lin Feng, hindi ang pagkatalo o tagumpay ang pinakamahalagang bagay. Napatunayan niya sa lahat na hindi siya isang taong madaling pakitunguhan. Bukod pa rito, hindi nakaramdam ng galit si Lin Feng para kay Heimo pagkatapos ng nangyari ngayon sa Yuklan. Ang salungatan na umiiral sa pagitan ni Lin Feng at Heimo ay tila hindi gaanong mahalaga. Ang mga tao ay nakatingin kay Lin Feng. Lahat sila ay may iba't ibang opinyon tungkol sa kanya ngunit sa araw na iyon, ang lakas at likas na talento ni Lin Feng ay naging sanhi ng pagtakbo ng mga puso ng lahat. Sa gitna ng karamihan, si Lin Chen ay nakatitig kay Lin Feng. Baka sa ekspresyon ng mga mata niya ang kawalan ng katiyakan. Masyado siyang malakas. Noong nakaraan, si Lin Feng ay pinatalsik mula sa Lin Clan at itinuturing na basura. Sa sandaling iyon, si Lin Chen ay nakaramdam ng hindi kapanipaniwalang kababaan at pakiramdam na hindi na niya maaabutan ang kanyang anino. Mayroon din siyang magandang likas na talento ngunit sa harap ni Lin Feng, wala siya. Ang bilis ng cultivation ni Lin Feng ay napakapangit at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nakakatakot. Dahil umalis na si Lin Feng sa Yangzhou City, nakalusot na siya sa ika-6 na layer ng Ling Qi at kahit na ang isang cultivator na may lakas ng ika-7 layer ng Ling Qi tulad ni Heimo ay hindi nagawang makipagkompetensya sa kanya. Isang taon bago, si Lin Feng ay nasa ika-5 Qi layer lamang at itinuring na basura. Walang gumagalang sa kanya kahit na anak siya ng dating pinuno ng Lin Clan, si Lin Hai. Ngunit sa sandaling iyon, nang mapagtanto niya kung gaano kalakas si Lin Feng, hindi makapaniwala si Lin Chen. Kung malalaman ng Lin Clan kung gaano kalakas si Lin Feng, malamang napagsisihan nila na isinakripisyo nila siya para kay Lin Chen.
Nang isipin niya kung ano ang magiging reaksyon ng Lin Clan, nakaramdam ng pagkabalisa si Lin Chen. Ang Lin Clan ay hindi maaaring malaman ang tungkol sa kanya, kung hindi, hindi na nila siya papansinin at walang haangga sa kanya. Iisipin lamang ng lahat ang tungkol sa basurang itinapon sa angkan at hihin siya. Huwag kang mag-alala, kapag may pagkakataon tayo, tutulungan kitang patayin siya. Sabi ni Chuzan Pang, na nasa tabi ni Lin Chen. Napansin niya na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lin Chen. Kahit na napakalakas ni Lin Fang, sa harap niya, isa lang siyang basura. Napakadali para sa kanya na patayin si Lin Fang. Ang katayuan ng mataas na opisyal ay isang simbolo ng likas na talento at matinding lakas. Hindi lang basta, chismis, kung hindi, hindi na sana ganoon karaming tao ang sabik na sumali sa hanay. Dahil sa katayuan ng mataas na opisyal, maraming mga henyo ang namatay sa pagtatangkang makapasok. Itinaas ni Lin Chen ang kanyang ulo at tumingin kay Chuzan Pang. Agad naman siyang ngumiti at tumanggo. Sa katunayan, kahit na napakalakas ni Lin Fang, ano ang magagawa niya laban kay Chuzan Pang ang mataas na opisyal? Tumingin si Chuzan Pang kay Lin Chen na nakangiti, dahan-dahang lumingon, tumingin sa fighting stage at pagkatapos ay malakas na sinabi. Narinig ko na maraming henyo sa Celestial Academy at isa si Lin Fang sa kanila. Bilang ako ay walang talento, nais kong malaman kung mayroong isang estudyante ng akademya na tatanggap ng isang labanan laban sa akin, upang pareho tayong makinabang. Nang matapos magsalita si Chuzan Pang, nagulat ang mga estudyante ng Celestial Academy. Si Chuzan Pang, isa sa 8 mataas na opisyal ay biglang gustong hamanin ang mga estudyante ng Celestial Academy. Ang ibang mga estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu ay nasa sabik, kung hamanin sila ni Chuzan Pang, sino ang tatanggap? Si Chuzan Pang ay isang mataas na opisyal at 8 lamang sila sa buong Zuyu country, ngunit ang Celestial Academy ay walang kahit isang mataas na opisyal. Nasabi ko na noon, ang Holy Courtyard ng Zuyu ay napakalakas. Tinakaw nito ang lahat ng mga henyo ng pinakamalaking sekta at dinala sila sa isang institusyon. Simula nang likhain ang Celestial Academy, umasa na lang tayo sa sarili nating lakas para dahan-daang lumakas. Paano tayo makikipagkompetensya sa Holy Courtyard? Walang pakialam na sabi ni Longding ngunit ang kanyang mga salita ay maasim. Ang mga mag-aaral ng Holy Courtyard ng Zuyu ay hindi pa sinanay ng Holy Courtyard mismo, sila ay natipon lamang para sa kanilang lakas pagkatapos nasanayin sa ibang lugar. Siyempre, naunawaan ni Chuzan Pang ang ibig sabihin ni Longding. Tumiti lang siya, tumingin kay Lin Fang at nagsabi. Mukhang may mga taong hindi sumasang-ayon sa opinyon ni Longding. Sa Prisoner Arena, ipinahiya ni Lin Fang ang Holy Courtyard ng Zuyu at sinabing ito ay walang kahihiyan at nakipaglaban lamang sa mga ring battle. Gusto kong ipakita sa kanya na mali siya. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo, tumingin kina Chuzan Pang at Lin Chen. Sa loob-loob niya, malamig siyang ngumiti. Ang mataas na opisyal ng Hao Yu Sect ay nagmamadaling pumunta sa Holy Courtyard para maging aso at nagmamadali pa ring ipakita ang kanyang lakas. Mapanuksong sabi ni Lin Fang at nagpatuloy. Chuzan Pang, lahat ba ng mga tao sa Holy Courtyard ng Zuyu ay katulad mo? Napakawalan Jia ba nilang lahat? Isang guro mula sa Holy Courtyard ng Zuyu ang nakangiti at nakatitig kay Lin Fang. Sabi nila, wala kang lakas ng loob na lumaban, bakit ka walang kwenta ngayon? Talagang walang kahihiyan na bigyan ng ganoong pangalan ang Holy Courtyard. Subukan nating muli, dahil napakalakas ng Holy Courtyard ng Zuyu, bakit hindi mo labanan si Vice Principal Long? Sabi ni Lin Fang habang nakangiti. Nagulat ang gurong iyon. Kaagad pagkatapos, sinabi nila. Matanda sa akin si Vice Principal Long, ano ang silbi ng pakikipaglaban sa kanya? Kung hindi ka maglakas loob na lumaban, bakit ka nagsasalita ng walang kaparakan? Sabi ni Lin Fang gamit ang sariling argumento ng mga guro laban sa kanya. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi. Ang mga mag-aaral ng Holy Courtyard ng Zuyu ay talagang walang kahihiyan at ang mga guro nito ay pareho. Tumanggi kang lumaban kay Vice Principal Long, na sinasabing mas matanda siya sa iyo, well, gusto kong tanungin ka, hindi ba mas matanda din sa akin si Chuzan Pang? Noong imongkahi ang laban na iyon, hindi mo ba naisip iyon? Nang marinig ng mga tao ng Celestial Academy si Lin Fang, napangiti silang lahat. Walang hiya talaga ang mga tao sa Holy Courtyard. Si Chuzan Pang ay talagang isang henyo at isa sa 8 matataas na opisyal ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay higit sa 20 taong gulang na. Kung si Lin Fang ay 20 na, hindi ba't naabot na niya ang katulad na antas ng lakas? Ang paggawa sa kanya laban kay Chuzan Pang ngayon ay hindi patas. Medyo nagulat ang guro para sa Holy Courtyard ng Zuyu, pagkatapos ay sinabi nila. Ang Celestial Academy ay maaaring pumili ng sinumang mag-aaral, ayon sa gusto mo, ng isang kaedad ni Chuzan Pang. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay mayroon ding pagpipilian na pumili ng 3 sa iyong mga disipulo. Pumili ka ng 3 alagad, na kasing edad ko, silang 3 ay kayang lumaban sa akin ng sabay-sabay. Katatapos lang magsalita ng guro para sa Holy Courtyard nang mabilis na sumagot si Lin Fang. Lahat ay natulala at hindi nakapagsalita. Kung wala kang lakas ng loob na lumaban, mawala ka. Hindi namin gusto ang mga walang hiya at mayabang na tao dito na nag-iisip na sila ay sobrang makapangyarihan, ngunit sa totoo lang, palagi lang silang nawawalan ng mukha sa kanilang mga pagtatanghal. Sabi ni Lin Fang nang napakawalang galang at malamig. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Kung mayroon akong okasyon, kailangan kong personal na bisitahin ang Holy Courtyard ng Zuyu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 182. Battle Energy. Kung mayroon akong okasyon, kailangan kong personal na bisitahin ang Holy Courtyard ng Zuyu.
Nang marinig ng mga tao si Lin Fang na sabihin ng mga salitang ito habang kalmado ang tunog, medyo nagulat sila. Kung gusto niyang pumunta sa Holy Courtyard ng Zuyu, kailangan niyang maging napakalakas. Kailangan niyang lampasan man lang ang lakas ni Lo Zu at Chu Zanpang, kung hindi, magpapakatanggol lang siya. Walang sino man ang nag-alinlangan tungkol sa determinasyon ni Lin Fang. Kahit na hindi pa nila siya personal na nakausap, sapat na ang laban ng iyon para maunawaan nila ang personalidad ni Lin Fang. Siya ay lubhang determinado, walang kabuluhan at walang pidget. Tsaka hindi naman siya mayabang at hindi sumusuko pagdating sa paniniwala niya. Kahit sa mga mapanganib na sitwasyon, hindi siya nagdalawang isip pa umatras. Walang nag-isip na hindi sinasadya ni Lin Fang ang mga salitang iyon. Si Lin Fang ay mayroon ding puso ng isang napakalakas na cultivator. Siya ay matatag at matyaga. Maaga o huli, malalampasan niya si Chu Zanpang. Ang bawat tao sa Holy Courtyard ng Zuyu ay nakatitig kay Lin Fang na may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa oras na iyon, hindi lang niya pinagtatawanan ang Holy Courtyard ng Zuyu sa harap ng ilang disipulo, kundi sa harap ng maraming disipulo. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay pinapahiya. Napakalupit, walang kapantay. Umapatay na mga ilaw ang kumislap sa mga mata ng guro mula sa Holy Courtyard ng Zuyu. Isang, nakamamatay na aura ang lumalabas sa kanyang katawan. Isang kaluskos ang kumalat sa hangin habang ang kanyang chi ay nagsimulang bumuhos mula sa kanyang katawan. Ang batong upuan na kinauupuan niya ay nagkapira-piraso. Sa pagkakataong iyon ay nakatayo na siya. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay masayang naghihintay sa iyo. Malamig na sabi ng guro at pagkatapos, kumurap ang silhouette niya at umalis na siya. Ang ibang mga tao ng Holy Courtyard of Zuyu ay sumulyap kay Lin Fang at pagkatapos ay nagsimulang umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, isang banayad na tunog ang kumalat sa tainga ni Longding. Gumuho pa rin ang upuang kinauupuan ng taong iyon na pira-piraso. Ang bato ay unti-unting nagiging pulbos. Ang upuang bato na iyon ay nakakagulat na nasira gamit ang purong enerhiya. Napakabilis, tanging ang mga tao mula sa Celestial Academy ang naiwan sa pampublikong plaza. Nakatitig si Longding kay Lin Fang ng may malalim na tingin. Hindi niya akalain na magiging kahanga-hanga si Lin Fang sa laban ng iyon. Ito ay talagang hindi inaasahan. Ngunit malinaw kay Longding na maaring hindi na bumalik si Heimo sa Celestial Academy pagkatapos ng laban ng ito. Tumingin ang karamihan kay Lin Fang. Sa araw na iyon, ang isa sa nangungunang 10 magsasaka ng Celestial Academy ay naging tantungan para sumikat si Lin Fang. Pagkatapos ng araw na iyon, ang reputasyon ni Lin Fang sa Celestial Academy ay patuloy na lalago. Sige, itigil na natin ang lahat para sa araw na ito. Maaari kayong maghiwa-hiwalay, sabi ni Longding habang tumatayo. Sinulyapan niya ang lahat ng umaalis at sa wakas ay sumulyap kay Lin Fang, sinabi niya. Lin Fang, dapat ka ring bumalik at magpahinga ng mabuti. Dapat mo ring alagaan ang iyong mga pinsala. Bahagyang tumanggo si Lin Fang, at nagsimulang maglakad. Nakasunod pa rin si Meng Qing sa likuran niya. Si Lin Fang ay umabant ng 2 hakbang at pagkatapos ay isang grupo ng mga tao ang lumipat sa harapan niya. Ito ay sina Liu Fei, Jing Yun, Duan Fang at ang iba pa. Ngayon ang araw ng labanan ni Lin Fang. Laban kay Heimo, hindi nila ito palalampasin. Ayos ka lang, tanong ni Liu Fei habang nakatitig kay Lin Fang. Siya ay mukhang hindi kapani-paniwalang nag-aalala tungkol sa kanya. Baliw talaga ang lalaking iyon. Hindi niya alam kung kailan siya titigil, kahit sino pa ang nasa harapan niya. At kahit gaano pa karami ang tao, hindi siya susuko. Ilang sandali bago, medyo natakot si Liu Fei at ang iba pa, ngunit hindi sila kasing lakas ni Lin Fang. Wala silang magawa, nakatanaw lang sila sa mga pangyayari. Tumiti si Lin Fang kay Liu Fei. Nagulat si Liu Fei, ngunit pagkatapos niyang gamaan ang pakiramdam, gayunpaman, nakatitig pa rin siya kay Lin Fang. Ano kayang iniisip ng lalaking iyon? Hindi man lang siya nag-aalala sa mga sugat niya. Hindi siya namatay, kaya bakit ako? Napakamot ng ulo si Lin Fang. Malubha rin ang mga sugat ni Heimo. Ilang saglit ang nakalipas, ang espada ni Lin Fang ay tumagos sa kanyang dibdib, ngunit namis lang ang kanyang puso. Hindi rin gaanong napinsala ang mga organo ni Lin Fang at sistema ng sirkulasyon. Talagang walang hiya ang mga tao ng Yuklan. Sabi ni Yuan Shan habang mukhang galit-galit. Sila ay higit pa sa walang hiya. Sabi ni Duan Fang habang galit na galit at pagkatapos ay nagsabi. Kung hindi pa naruroon ang pangalawang prinsipe, ang pinaka nakakatakot ay sinalakay nila si Lin Fang. Bahagyang tumanggo ang lahat. Sa araw na iyon, kung wala pa ang pangalawang prinsipe, napakadelikado na. Terena, kinuha ko na ang 8 silid sa ika-4 na palapag ng cultivation tower. Kung kailangan mong magsanay, maaari mong gamitin ang mga ito. Sabi ni Lin Fang sa kanyang mga kaibigan na ikinagulat ng lahat. Tapos ngumiti silang lahat ng pilit. Sa lakas ni Lin Fang, talagang hindi mahirap sakupin ang buong ika-4 na palapag ng cultivation tower. Sa ika-4 na palapag ng cultivation tower, lahat sila ay pumasok sa cultivation room. Dinala rin ni Lin Fang si Meng Qing patungo sa isang silid, nagpasok ng ilang mga bato sa kadalisayan at sinabi. Meng Qing, dapat ka ring magtanim ng ilang sandali. Doon ako sa tapat ng kwarto mo. Sige, sabi ni Meng Qing habang bahagyang tumanggo. Ang kanyang napakarilag na silhouette ay naglalakad patungo sa loob ng silid, ngunit mabilis siyang tumalikod at sinabi niya, habang nakatingin kay Lin Fang. Sa totoo lang, kahit na wala pa ang pangalawang prinsipe ngayon, hindi ka pa rin mamamatay. Wala kang masyadong utang kanya. Habang nagsasalita, dahan-dahang sumara ang pinto ng kanyang cultivation room, naiwan si Lin Fang sa labas, mag-isa at nakatulala. Si Lin Fang ay namangha.
Umiling siya sa kasumimangot. Nagtataka siya kung gaano kalakas si Meng Qing. Wala siyang ideya. Ang tanging alam niya ay noong huling pagkakataon, ang miyembro ng Bai Clan, ang lalaking nakaasul na damit, na nasa Zuanqi layer, ay tinakot ni Meng Qing at umalis. Hindi alam ni Lin Fang kung nakipaglaban na siya sa iba pang mga cultivator ng Zuanqi layer. Ang pangalawang prinsipe, si Duan Wuya. Si Lin Fang ay mababang kausap sa kanyang sarili. Ang palakaibigan at misteryosong prinsipe ay hindi maarap. Sa sandaling iyon, sigurado siya na si Duan Wuya, ang pangalawang prinsipe, ay nasa lumikha ng Celestial Academy. Nangangahulugan nito na si Long Ding, ang vice principal, ay kailangang makinig sa kanya. May kinalaman ba si Lin Fang sa pagiging estudyante ng Celestial Academy kay Duan Wuya? Kung dahil nga iyon kay Duan Wuya, bakit niya ginawa iyon? Bakit siya interesado kay Lin Fang? Talento, potensyal. Nang kara-rating lang niya sa Imperial City at kara-rating lang sa labas sa harap ng Celestial Academy, walang nakakaalam kung sino siya. Sino ang nakakaalam na siya ay may potensyal at mataas na likas na talento? Kahit na alam nila na siya ay isang henyo, bakit ang isa sa 8 mataas na opisyal, tulad ni Duan Wuya, ay magiging interesado sa kanya? Ang pagiging isang bagay ng pagkakaroon ng impluensya ay hindi gaanong posible. Si Lin Fang ay hindi nagmula sa isang maimpluwensyang pamilya. Siya ay nagmula sa Lin Clan ng Yangzhou City at pinatalsik pa. Ang kanyang sekta ay nawasak pa ni Duan Tian lang. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Wala siyang naintindihan tungkol dito kaya walang kwenta ang pag-iisip ng sobra. Pagkatapos ay ipinasok niya ang ilang mga batong dalisay sa isa sa mga silid ng pagilinang at pumasok. Ang pinto ay sumara mismo, si Lin Fang ay nakaupong naka-cross-legged at nakapikit. Pagkatapos ay agad, niyang pinakawalan ang kanyang celestial spirit. Sa isang kisap mata, ang mundo ay naging mundo ng kadiliman. Para bang si Lin Fang ay ganap na nahiwalay sa labas ng mundo. Pumasok siya sa sarili niyang mundo na nilikha mula sa kadiliman. Sa sandaling iyon, hindi lang pinakawalan ni Lin Fang ang unang layer ng kanyang celestial spirit, ganap din niya pinakawalan ng pangalawang layer. Sa isip ni Lin Fang, lumitaw ang isang kahanga-hanga at nagniningning na liwanag. Ang mga makukulay na spiral ay nagmumula sa iba't ibang hugis sa loob ng kanyang isipan, pagkatapos ay lumitaw ang kanyang celestial book. Sa sandaling iyon, ang kanyang celestial na aklat ay nakabukas na sa ikalawang pahina na para bang naging ganoon na ito mula pa noong unang panahon. Si Lin Fang ay tumitingin sa aklat na iyon o mas tiyak, tumingin siya sa itaas nito. Mayroon na ngayong espada na kalmadong lumulutang sa hangin sa itaas ng libro. Ang espadang iyon ay itim, ito ang nakamamatay na espada ng isang warlord, ipinanganak mula sa labanan. Sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman ni Lin Fang ang enerhiya na inilabas ng espadang iyon, ito ay matalim at nakamamatay. Tila kaya nitong sirain ng isang buong planeta nang hindi kumukurap. Ang espadang iyon, gamit ang sarili nitong enerhiya at sariling buhay, ay nagawang makipag-fuse kay Lin Fang. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang buwan. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Lin Fang at hindi pa rin siya kumikibo. Nakatuon ang kanyang konsensya sa espadang lumulutang sa ibabaw ng libro. Sa maliit at makitid na cultivation room, lumitaw ang isang matalim na espada na chi at may halong nakamamatay na chi. Pagkatapos, nagkaroon ng makapal at siksik na lakas ng labanan. Ang sword chi na iyon ay hindi na ilabas ng celestial book ni Lin Fang. Malinaw na ito ay pinakawalan ng katawan ni Lin Fang. Ang kanyang sword chi ay mas malakas kaysa sa nakaraan. Sa loob ng kanyang sword chi na may halong nakamamatay na chi, ay mayroon ding battle energy. Walang sino man ang maaaring tumingin sa mababang lakas ng labanan. Hinahawakan ng itim na espada na nagnanais umakyat sa langit, upang mangibabaw sa langit at lupa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 183, ang Lovesick Forest. 2 buwan na ang nakalipas mula noong labanan ni Lin Fang at Heimo. Paunti-unti na rin itong pinag-uusapan ng mga estudyante. Ang Celestial Academy ay muling nagbabalik sa isang mapayapang estado. Si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan ay nasa kani-kanilang mga cultivation room, na nagsisikap na mapataas ang antas ng kanilang cultivation. Walang importanteng nangyari. Sa sandaling iyon, isang silweta ang nagmumula sa cultivation tower. Ang taong iyon ay nakasuot ng gulanit na damit na may malaking butas. Ang kanilang mga damit ay naging ganap punit-punit, ngunit nang makita ng karamihan ng tao, ipinakita lamang nila ang paghanga sa halip na paghamak. Ang taong iyon ay si Lin Fang. Nang tumangala si Lin Fang sa langit, nakita niyang gabi na. May mga malarosas na ulap na lumulutang sa abot tanaw. Napakaganda ng tanawin, ngunit sa mundo ng paglilinang, kakaunti ang mga tao ang naglaan ng oras upang pahalagahan ang gayong kagandahan. Ang tanging bagay na mahalaga ay lakas. Ang mga makapangyarihang tao ay nagtataglay ng lahat. Ang mga mahihina ay walang katapusang aapihin. Naglalakad si Lin Fang at gustong pumunta sa kanyang apartment, ngunit sa sandaling iyon, isang siluet ang kumikislap at lumitaw sa kanyang harapan. Nang makita ni Lin Fang ang taong iyon, bahagyang naging matigas ang ekspresyon ng kanyang mukha, na nagpapakita ng kanyang pagkagulat. Nakita na ni Lin Fang ang taong iyon dati. Noong nasa labas siya ng Imperial City, nakita niya sila sa restaurant ni Qingzin. Nakita rin niya na ang taong iyon ay may matalik na relasyon sa may-ari ng restaurant na iyon, si Qingzin. Iyon ang lalaking nakaitim na damit. Hindi inaasahan ni Lin Fang na makikilala siya, lalo na sa akademya. Iyang Master Lin, ang pangalan ko ay Nanshan. Taliwas sa lahat ng inaasahan, ang lalaking iyon ay unang nagpakilala kay Lin Fang sa napakagalang na paraan. Habang nakangiti at tumatango, Nanshan. Ulit ni Lin Fang sa mahinang boses. Tumingin siya sa kanya at sinabi, "May gusto ka bang sabihin sa akin?"
Oo, sabi ni Nanshan habang tumatango. Wala siyang katulad na malamig na ekspresyon noong una niyang nakilala si Linfang. Sa halip, ngumiti siya at sinabi, nag-aalala ako na hindi nalalabas ng cultivation tower. Si Young Master Linfang ng mas matagal. Buti na lang at nakilala kita ngayon. Ang pagkatulala ni Linfang ay naging mas matindi. Kilalanin siya. Nakapagtataka, talagang hinahanap siya ng taong iyon. Young Master Lin, ang Young Master ng aking clan ay gustong imbitahan ka sa isang handaan. Ipinadala ako, dito upang hanapin ka para sa malinaw na layunin. Umaasa ako na magagawa mong igalang ang kanyang imbitasyon at sundin ako. Magalang na sabi ni Nanshan. Si Linfang ay namangha. Isang piging. Sino ang Young Master mo? Bakit gusto nila akong sumali sa piging na iyon? Nagulat na tanong ni Linfang. Sa huling pagkakataon na nakilala niya si Nanshan, halos mag-away na sila. Ang katotohanan na si Nanshan ay dumating upang anyayahan siya na lumahok sa isang piging ay tila kakaiba. Kay Linfang, kilala mo ang Young Master ng aking angkan. Nakita mo siya 2 buwan na ang nakakaraan sa iyong labanan. Siya mismo ang pumunta dito at nakaupo sa viewing platform. Sagot ni Nanshan. Si Linfang ay natigilan. Ito ba ang pangalawang prinsipe? Talaga. Ang aking Panginoon ay ang kanyang kamahalin, si Duan Wuya. Bahagyang tumanggo si Nanshan. Nang marinig ni Linfang ang kanyang tugon, tumingin siya kay Nanshan. Si Nanshan ay isa sa mga tao ng pangalawang prinsipe. Sa makatuwid, malamang na alam ng pangalawang prinsipe ang tungkol kay Linfang dahil sa oras na nakilala niya si Nanshan sa restaurant ni Qingzin. Baka si Mengqing. May ideya si Linfang. Maganda ang ipinakitang lakas ni Linfang sa araw na iyon ngunit hindi pa ito naging sapat para makuha ang atensyon ng isang taong kasing halaga ng pangalawang prinsipe. Gayunpaman, sa araw na iyon, sinira ni Mengqing ang restaurant na ikinagulat ng lahat. Ngunit kung ang pangalawang prinsipe ay interesado kay Mengqing, bakit niya iniimbitahan si Linfang na pumunta sa handaan? Napakaliit ng posibilidad na interesado siya kay Mengqing. Bakit ako imbitahin? Tanong ni Linfang. Sabi ng kamahalin, kapag nandoon ka na, maiintindihan mo, sagot ni Nanshan. Si Linfang ay tila hindi sigurado. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsabi. Kailangan na ba nating umalis ngayon din? Tumingin si Nanshan sa langit at nagsabi. Dapat magsisimula na ang piging. Kung hindi ito abala para sa iyo, pumunta na tayo ngayon. Sige. Sagot ni Linfang habang tumatango-tango pagkatapos mag-alinlangan sandali. Gusto rin niyang malaman kung bakit ganito ang pakikitungo sa kanya ng pangalawang prinsipe. Kung tungkol sa kaligtasan, si Linfang, salungat sa lahat ng inaasahan, ay hindi nag-aalala. Kung gusto nila siyang patayin, hindi na nila kailangang gumamit ng mga ganitong paraan. Sa harap ng pangalawang prinsipe, si Duan Wuya, wala si Linfang. Hindi inakala ni Nanshan na ganoon kadaling makikipagtulungan si Linfang. Nangunguna si Nanshan at umalis na silang dalawa. Iyang Master Lin, dito. Inihanda ko na ang mga kabayo. Sabi ni Nanshan habang nakaturo sa isang lugar kung saan nakatayo ang 2 banal na kabayo. Pareho silang mukhang hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Mayroon pa silang 2 pulang sungay na nagmumula sa kanilang mga ulo. Ang mahahalagang kabayo ay talagang ganap na naiiba. Sa mga ordinaryong kabayo. Mga kabayo ng Dragon Colt. Nang makita ni Linfang ang 2 banal na kabayong ito, bamantong hininga siya. Ang mga kabayong Dragon Colt ay mga kabayong may napakataas na kalidad. Hindi sila ordinaryong mga hayop at lubhang mahalaga. Napakabilis nila at makapangyarihan ang kanilang mga binti. Ang mga ordinaryong kabayo ay maaaring maglakbay ng higit sa 500 kilometro sa isang araw samantalang ang mga Dragon Colt Horse ay maaaring maglakbay ng higit sa 5,000 kilometro sa isang araw. Sila ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa ordinaryong mga kabayo. Mas mabilis pa sila kaysa sa mga kabayong Qixi. Talaga, mga kabayo ng Dragon Colt. Si Nanshan ay humihila ng kabayo patungo kay Linfang. Pagkatapos ay tumalon siya sa isa, tumingin kay Linfang at nagsabi. Iyang Master Lin, ako ang manggaguna sa daan. Sumunod ka na lang sa akin. Habang nagsasalita, diniin ni Nanshan ang magkabilang gilid ng tiyan ng kabayo at umalis sa bilis ng liwanag, na tila isang ilusyon. Tumalon din si Linfang sa kabayo. Lumipad ang 2 silhouette sa Celestial Academy, na nakakuha ng malaking atensyon. Sa Imperial City ng Zuyu Country, ang pinakatanyag na lugar ay marahil ang Imperial Palace. Bukod dito, may isa pang lugar na nagtamasa din ng magandang reputasyon. Ang pinakamasarap na inumin sa Imperial City ay ang Lovesick Alcohol. Nagbigay ito ng impresyon sa mga lasing na nalunod sa pag-ibig. Mayroon lamang isang lugar kung saan maaaring gawin ang alak na iyon. Ang Lovesick Forest. Maraming tao sa Imperial City ang nakakaalam lamang ng pangalan ngunit hindi pa nakapunta sa Lovesick Forest. Marami rin sa kanila ang hindi pa nakatikim ng Lovesick Alcohol dahil hindi madala ang Lovesick Alcohol sa labas ng Lovesick Forest. Iyon ay isang hindi masisira na tuntunin at ang lahat ay kailangang sumunod sa panuntunang iyon, kahit na ang mga marangal at mayayamang magsasaka. Maging ang mga miyembro ng Imperial Clan ay kailangang sumunod sa mga alituntunin ng Lovesick Forest. Mula nang likhain ang Lovesick Forest, ang panuntunan ay hindi kailanman nabago. Ang sabi ng chismis ay ginawa ito ng gumawa ng lovesick na alak lalo na para sa mga magkasintahan. At saka, sa ilang kadahilanan, tanging mayayaman at marangal na tao lamang ang maaaring makapasok sa Lovesick Forest. Ang mga ordinaryong tao ay hindi pinahintulutang pumasok. Sa sandaling iyon, pumasok sina Nanshan at Linfang sa Lovesick Forest, ngunit hindi na sila nakasakay sa kanilang mga kabayo. Kailangan nilang maglakad dahil bawal sumakay ng kabayo sa loob ng kagubatan.
Nang makita ni Linfang ang tanawin, pumasok siya sa isang kalmado at mapayapang kalagayan ng pag-iisip. Napapaligiran siya ng esmeralda na kagubatan ng mga puno ng kawayan, maliliit na tulay at umaagos na tubig. Sa hangin, may mga katanji tanging halimuyak na nagbibigay ng kaaya-ayang pakiramdam sa mga tao sa bawat pagna. Mahirap isipin na may mga ganoong sagradong lugar sa Imperial City. Kahit papaano ay kamukha ito ng peach orchard ng guro, ngunit ang Lovesick Forest ay mukhang mas misteryoso at mystical. Anong magandang lugar? Napabuntong hininga si Linfang sa paghanga. May mga taong umiinom ng alak sa gitna ng kagubatan ng kawayan. Mukhang masaya silang lahat. Karamihan sa kanila ay mga taong may mataas na katayuan, ngunit hindi sila nagmumukhang mayabang dahil nasa loob sila ng Lovesick Forest at hindi malabong makatagpo sila ng mga taong may mas mataas na katayuan sa lipunan tulad ng sa kanila. Ginabayan ni Nanshan si Linfang sa isang makitid at palikulikong landas na gawa sa bluestone. Mabagal silang naglalakad, at pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang lawa sa harap ni Linfang. Napapaligiran ito ng mga puno ng kawayan, damo at halaman. Parang dreamscape. Sa gitna ng lawa, may malawak at malawak na pavilion. Maraming tao sa loob ng pavilion na iyon. Iyan ang eksaktong lugar. Iyang Master Lin, maaari kang pumunta doon. Sabi ni Nanshan habang nakangiti. Isang landas na gawa sa pulang kahoy ang patungo sa pavilion na iyon. Nang matapos siyang magsalita, lumingon si Nanshan, kumurap-kurap ang kanyang silhouette at nawala siya sa isang kisap mata. Natapos na niya ang kanyang misyon at hindi na kailangan pang manatili doon. Si Linfang ay mukhang naguguluhan. Napatingin siya sa napakagandang pavilion na iyon. Ang tinitingnan niya ay hindi lang ang pavilion. May iba pang pavilion, ngunit walang tao sa loob. Napakatahimik ng buong lawa. Ilang tinig lamang ang pumupuno sa hangin tuwing madalas, sila ay nagmumula sa pavilion na naglalaman ng isang grupo ng mga tao. Nagsimulang maglakad si Linfang patungo sa landas na gawa sa pulang kahoy. Nang papasok na siya sa pavilion, isang silhouette ang lumitaw sa kanyang likuran sa isang kisap mata. Nang makita ng tao ang damit ni Linfang, na punit-punit at punit-punit, sumimangot siya at sinabi, "Umalis ka na rito." Tumingon si Linfang at kumunat ang noo. Napatingin siya sa binata. Nakasuot ng napakagandang tsangpaw ang binata. Nakatali ang kanyang buhok. Siya rin ay napakagwapo, ngunit siya ay malamig at mayabang na nakatingin kay Linfang ng may paghamak. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 184. Ang Yuklan Linfang ay sumulyap lamang sa binata at pagkatapos ay hindi siya pinansin. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa pavilion. Sabi ko mawala ka. Hindi mo ba ako narinig? Nang mapansin ng binata na hindi siya pinapansin ni Linfang, naging malamig ang kanyang tono. Ang mga kabataang lalaki ng Imperial City ay hindi kailanman maglalakas loob na pawalan siya ng mukha, kahit na ang pangalawang prinsipe ay ginagalang siya sa isang tiyak na lawak. Siya ay personal na inimbitahan ni Doan Huya na pumunta sa piging. Hindi niya akalain, sa may takip na daanan na iyon na gawa sa pulang kahoy, may makikilala siyang isang mayabang na binata na may suot na punit-punit na damit, na hindi siya papansinin. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad na parang wala ang ibang binata. Nang makita niyang kumilos si Linfang ng ganoon, nagseryoso ang mukha ng binata. Kaagad pagkatapos, isang ligaw na enerhiya ang lumitaw mula sa kanyang kamao na agad na nagpakawala ng isang malakas na malamig na hangin. Boom! Sa sandaling iyon, isang malakas na enerhiya ng labanan ang lumabas mula sa katawan ni Linfang at bumangon sa hangin. Kakaiba ang enerhiyang ito at parang nagliliyab. Tila hindi napigilan na tila ba madudurog ang anumang bagay sa daraanan nito. Ang lakas ng labanan ay nagulat sa binata na nagsimulang tumibok ang puso. Ang lakas ng pakikipaglaban na iyon ay nagdudulot ng takot sa kanyang puso. Tumingon si Linfang at inilunsad ang kanyang kamao pasulong na may matalim na enerhiya sa paligid nito. Marahas na nagsalpukan ang dalawang kamao. Boom! Ang natatakpan na landas na gawa sa pulang kahoy ay nanginginig, ngunit hindi ito nasira. Ito ay sobrang solid. Bakas sa mga mata ng binata ang takot at napaatras ang katawan nito dahil sa impact. Isang malakas na enerhiya ng labanan ang lumalabas pa rin sa katawan ni Linfang, mukha siyang nakakatakot na warlord. Sa susunod, mag-isip ka muna bago ka kumilos. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa pavilion, naiwan ang binata na mag-isa sa landas sa madilim na kalagayan. Tinuruan siya ng leksyon ng isang taong halos kasing edad niya. Bukod pa rito, sinabihan siya ni Linfang na mag-isip bago kumilos ng may mapanoksong tono. Umalangaw sa utak niya ang mga salitang ito at lumilitaw sa mukha niya ang pangit at pangit na ekspresyon. Tumigil ka, malamig na sigaw ng binata. Kanina lang siya naging pabaya. Gusto niyang ipakita kay Linfang kung ano ang ibig sabihin ng pag-iisip bago kumilos. Ngunit hindi pinansin ni Linfang ang kanyang mga salita, nagpatuloy siya sa paglalakad sa sakop na landas at mabilis na nakarating sa pavilion. Napakalawak ng pavilion na iyon. Ang mga tao ay nakaupo sa sahig sa dalawang linya. Sa harap nila, may isang mesa na gawa sa sandalwood, kung saan may mga eskultura na nakaukit dito na mukhang hindi kapani-paniwalang parang buhay. Ang mesang iyon ay lubhang mahalaga, ngunit doon ay ginagamit nila ito upang lalagyan ng pagkain at inuman. Sa gitna ng pavilion, may isang grupo ng mga mababait at magagandang babae na nakasuot ng nakakaakit na changsam. Magaan at matikas silang sumasayaw habang nakangiti. Kung akitin nila ang atensyon ng isang binata sa lugar na iyon, sa hinaharap, hindi na nila kailangan pang pumunta at sumayaw doon. Ang lahat ng mga taong pumasok sa Lovesick Forest ay may napakataas na katayuan sa lipunan. Ang lahat ng mga kabataan na nakaupo doon ay may napakataas na katayuan sa lipunan, kahit nasa loob ng Lovesick Forest.
Ngunit ang dalawang hanay ng mga tao ay hindi tumitingin sa mga babaeng sumasayaw. Sa halip, tumingin sila kay Linfang. Ilang sandali bago, ang labanan sa covered pathway ay nakakuha na ng kanilang atensyon. Nang makita nila si Linfang, lahat ng mga taong ito ay may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mukha. Ang ilan sa kanila ay mukhang kalmado, ang ilan ay tumingin sa kanya na may pangaalipusta, ang ilan ay mukhang natulala, ang ilan ay mukhang malamig. Nakakagulat, si Linfang iyon. Gaano kaaya-aya at elegante. Sa lawa, naghahay ng inumin ng magagandang babae habang nakangiti. Napakagandang tanawin. Si Linfang, sa sandaling iyon, ay tumingin din sa karamihan. May mga 20 hanggang 30 tao. Nakilala ni Linfang ang ilan sa kanila. Naroon ang binata, na ang pangalan ng pamilya ay Yu, na pinahiya ni Linfang. Nariyan din ang tinatawag na Meng Chong, na naprovoke ni Linfeng sa auction sales market. Naroon din ang anak ni Duan Tianlang, si Duan Han. Naroon ang anak ni Duan Lai, si Duan Yu. Napansin din ni Linfeng si Wen Aozu. Nakakagulat na nandoon din siya. Ang lahat ng mga taong ito ay may pagkakatulad. Lahat sila ay marangal na tao na may mataas na katayuan. Maimpluwensya sila at lahat ng kanilang mga angkan ay may malakas na impluwensya. Hindi akalain ni Linfeng na makakatagpo siya ng napakaraming taong kilala niya doon. Medyo nagulat siya. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay malamig na ekspresyon sa mukha nila habang nakatingin sa kanya. Nakangiti si Linfang sa kanyang puso. Bukod sa sarili niyang lakas at kay Wen Aozu, hindi alam ni Linfang kung gaano kalakas ang iba. Marami sa kanila ang hindi makalaban sa kanya. Bumalik sa Yun Haisek, Duan Han ay lubhang mayabang. Sa sandaling iyon, kung lalabanan siya ni Linfang, madali siyang mananalo. Linfang, umupo ka sa tabi ko. Nakangiti si Wen Aozu kay Linfang. Mas maganda pa ang ngiti sa mukha niya kaysa sa karamihan ng mga babae doon. Nagulat ang lahat, magkaibigan sina Wen Aozu at Linfang. Kung isasaalang-alang ang ngiti sa mukha ni Wen Aozu, ang pakikipagkaibigan niya kay Linfang ay hindi mababaw. Ngunit sa sandaling iyon, dumating din ang katatapos lang na tangay ni Linfang. Isang malamig na enerhiya ang bumabalot sa kanyang katawan. Naglakad siya patungo kay Linfang na nagpakawalan ng mapang-ipang enerhiya. Nakapagtataka, wala siyang pag-aalinlangan sa pakikipaglaban sa harap ng buong pulutong. Hindi maiwasang matuwa ang karamihan nang makita nila iyon. Sina Linfang at Wen Aozu ay matalik na magkaibigan, na ikinagulat nila, ngunit tila sinaktan ni Linfang ang binatang iyon. Paano matapang? Sa Imperial City, kakaunti ang mga tao na nang ahas na saktan siya. Kuya Yo, Kuya Lin. Kayo ang aking mga bisita ngayon. Inimbitahan ko kayong lahat na pumunta dito. Gayunpaman, hindi ko intensyon na maglinis pagkatapos mo, kaya, umupo ka muna. Ang pangalawang prinsipe ay nakaupo sa pangunahing upuan, sinabi niya iyon kay Linfang at sa binata sa isang malambot at banayad na boses na nagbigay sa lahat ng pakiramdam na ang isang malambot na simoy ng hangin ay humahampas sa kanilang buhok. Nang muling maisip ng binata, na ang pangalan ng pamilya ay Yu, ang piging, na wala ang malamig na enerhiya sa kanyang katawan. Bahagya siyang tumango kay Duan Wuya at agad na tumabi. Iyong kamahalan. Sabi ni Linfang sa pangalawang prinsipe. Kaagad pagkatapos, pumunta siya kay Wen Aozu at umupo sa tabi niya. Mukha siyang walang ekspresyon at walang alam. Pakilala ko siya, ito si Linfang, estudyante siya ng Celestial Academy. 2 buwan na ang nakalilipas, nakipag-draw siya laban kay Niayan. Nakangiti ang pangalawang prinsipe. Maraming tao ang namangha, si Niayan ay Heimo. Maraming tao ang nakarinig tungkol sa labanang iyon. Sa totoo lang, malungkot na natalo si Heimo sa labanan, ngunit namagitan si Yukio. Si Heimo ay mapalad na nakaligtas sa kanyang buhay. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam kung sino ang nakalaban ni Heimo. Hindi nila akalain na kontra ito sa binata sa harapan nila. Marami sa kanila ang mabilis na binawi ang kanilang mga tingin sa paghamak. Napakabata pa ng muntik nang pumatay kay Heimo. Hindi katakataka na inanyayahan siya ng pangalawang prinsipe na pumunta doon. Isang batang tagabayan, isang padyak. Malamig na sabi ng isang boses. Ang nagsabi ng mga salitang ito ay si Meng Chong. Nakatitig siya kay Linfang na naghahayag na sila ay nasa masama. Noong nakaraan, ginawa siyang walang katapusang pagkawala ng mukha ni Linfang. Sa sandaling iyon, hindi niya gagawing madali para kay Linfang. Ang isang tabla laban kay Heimo, wala nang iba pa. At nakakagulat na naglakas loob siyang kumilos ng mayabang. Hindi man lang banggitin iyon. Sabi ng binata, na ang family name ay Yu. Kung ginamit ni Heimo ang lahat ng kanyang lakas, maaari siyang manalo. Sinasabi lang ni Kuya Yu ang iniisip niya, hindi siya dapat pansinin ni Kuya Lin. Masiglang sabi ng pangalawang prinsipe. Binanggit lang niya ang binata mula sa Yu family ngunit hindi pinansin si Meng Chong. Gaya ng inaasahan, hindi sapat si Meng Chong. Na nagpatawa kay Linfang sa loob. Si Meng Chong ay isang tanga lang, wala nang iba. Kung ang katayuan ng isang tao ay mataas ngunit hindi sapat at nang ahas silang tanungin kung ano ang sinabi ng pangalawang prinsipe, kung hindi sila ganap na mga tanga ano sila. Iyon ay eksakto kung ano ang nangyari. Nagkaroon ng panlipunang pagkakaiba sa pagitan ng mga marangal na cultivator. Halika, Kuya Lin, ipapakilala kita sa isang binata. Dapat kang makipag-ugnayan sa hinaharap. Si Brother Yu ay miyembro ng Yu Clan. Ang Lovesick Forest ay itinayo ng Yu Clan. Nang marinig ni Linfang ang pangalawang prinsipe, nagulat siya. Ang Yu Clan, ang Duan Clan at ang Yu Clan ay ang tatlong pinakamalaking clan ng Imperial City. No wonder sobrang yabang ng binata. Mataas ang kanyang katayuan sa lipunan at bukod pa rito, ang Lovesick Forest ay kabilang sa kanyang angkan.
Ngunit nagulat lang si Lin Fang ng ilang segundo. Nakilala na ni Lin Fang ang mga tao mula sa lahat ng spheres of influence sa loob ng Zuyu country, maliban sa mga tao mula sa Luozia sect na matatagpuan sa isang malayong sulok ng bansa. Pagkatapos nito, ipinakilala ng pangalawang prinsipe ang ibang tao kay Lin Fang, kabilang si Meng Chong. Nakapagtataka, ang ama ni Meng Chong ay ang commander ng mga gwardya ng Imperial City, isang grupo ng mga piling tropa. Tila naramdaman ng Chi Lin Fang noong isang araw ay talagang sa mga sundalo. Kung tungkol sa binata, na ang pangalan ng pamilya ay Yue na babahala. Ang kanyang pangalan ay Yu Tian. Xi. Siya ang ikalimang anak ng pinuno ng Yu Clan. Pambihira ang kanyang katayuan. Nakipag-away sa kanya si Lin Fang at pagkatapos noon ay nasaktan si Yu Qiu at gustong patayin si Lin Fang. Kung tungkol kay Wen Aozu, hindi man lang siya ipinakilala ng pangalawang prinsipe. Ngunit nang matapos na makinig si Lin Fang sa pangalawang prinsipe, tumibok ang kanyang puso dahil sa pagkamangha. Ang mga taong ito ang may pinakamalaking impluensya sa buong bansa at maaring, kung gugustuhin nila, baguhin ang buong kapalaran nito. Lahat sila ay mga taong nahilig sa mga commander at pinuno. Lahat sila ay nasa tuktok ng social pyramid. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 185, ang magandang babae. Nang makita ng karamihan kung paano kumilos ang pangalawang prinsipe, ang ilan sa kanila ay nainggit kay Lin Fang. Bakit personal na ipinakilala ng prinsipe si Lin Fang sa iba? Matapos ipakilala ang lahat ng maimpluwensyang tao kay Lin Fang, kumuha si Duan Wuya ng isang baso at itinaas ito habang sinasabi, "Brother Lin, mag-toast tayo kasama ang lahat ng mga kilalang binata." Si Wen Aozu, na nakaupo sa tabi ni Lin Fang ay nagbuhos ng kaunting alak sa kanyang baso at nagsabi, "Lin Fang, tikman ang lovesick na alak at tingnan kung ano ang pakiramdam ng pagkalasing sa pag-ibig." Hindi sigurado si Lin Fang. Masyadong mabait si Duan Wuya sa kanya. Ilang beses na niyang tinulungan si Lin Fang at pagkatapos ay inanyayahan siyang lumahok sa piging, na puno ng mga maharlika. Walang ideya si Lin Fang kung bakit siya ginagamot sa ganitong paraan. Ngunit si Duan Wuya ay masyadong magalang sa kanya pagkatapos ng lahat at hindi tinanggihan ni Lin Fang ang kanyang imbitasyon. Bahagya siyang tumanggo at itinaas ang kanyang baso para lang maamoy ang isang matamis na halimuyak na nagmumula sa kanyang baso. Maraming tao ang nagtaas ng kanilang baso. Kahit nakaramihan sa kanila ay hindi nagustuhan si Lin Fang, kung isa sa alang-alang na ang pangalawang prinsipe ang nagpasimula ng toast, kailangan pa rin nilang bigyan siya ng mukha. Gayunpaman, hindi lahat ay sumunod sa pangunahing kagandahang loob. Sa sandaling iyon, si Yu Tianchen, hindi gumagalaw na nakaupo kasama ang kanyang baso sa mesa sa kanyang harapan. Hindi lang siya. Naroon din si Yu Tianxing, na hindi rin kumikibo. Nakatingin lang siya sa mga taong nagtataas ng salamin. Noong nakaraan, pinahiya siya ni Lin Fang sa harap ng maraming tao. Paano siya, si Yu Tianxing, mag-toast kay Lin Fang? Ngunit ang anak ni Duan Tian lang, si Duan Han, ay nakakagulat na itinaas ang kanyang baso habang bahagyang nakayuko sa harap ni Lin Fang. Habang nakangiti, sinabi niya, "Kamahalan, ipinakilala mo kami kay Lin Fang ngunit hindi pa namin alam kung anong klaseng tao siya at kung saang maharlika siya kabilang." Nang matapos magsalita si Duanan, tumingin siya kay Lin Fang. Si Duan Han ay personal na sumama sa kanyang ama, si Duan Tian lang, upang sirain ang Yunhai sect. Nakipaglaban pa siya kay Lin Fang. Paanong hindi niya alam ang background ni Lin Fang? Sinasabi lang ito ni Duan Han para sirain ang kredibilidad ni Lin Fang. Alam na niya na ang background ni Lin Fang ay hindi mula sa maharlika. Napakalaki ng kanilang pagkakaiba sa katayuan sa lipunan. Nagulat si Duan Wuya at tumingin kay Duan Han. Pagkatapos, isang boses ang bumasag sa katahimikan. "Kapatid, Duan Han, walang dahilan para matigil sa mga detalye. Inumin." "Lin Fang, kapatid, sa palagay ko ay hindi ka pa nakatikim ng lovesick na alak. Kung tutuusin maaari lang itong inumin sa lovesick forest at karaniwang hindi pinapayagan ang mga karaniwang tao." Ang hamarang talaga ay si Meng Chong. Parang pambabae at misteryoso ang boses niya. Malalim din ang panunuyan niya. Naunawaan ng lahat kung ano ang ipinahihiwatig niya. Nagulat ang lahat. Tila na-offend ni Lin Fang ang maraming maimpluwensyang tao. "Sino ang tinatawag mong kuya?" Malamig na sabi ni Lin Fang habang nakatingin kay Meng Chong na ikinagulat ng lahat. Sa katunayan, hindi pa ako nakarating sa lovesick forest at hindi pa ako nakakatikim ng lovesick na alak. Gayunpaman, hindi ko naaalala kailanman na ibinaba ko ang aking sarili hanggang sa puntong maging mga kapatid na may isang masamang tulad mo. Ang pagiging prangka ni Lin Fang ay tumagos sa kapaligiran na pumuno sa silid. Si Meng Chong ay natulala. Sinadya niyang pagtawanan ang mababang katayuan sa lipunan ni Lin Fang, ngunit sinabi ni Lin Fang na maaari niyang ibaba ang kanyang sarili para tawaging kapatid ni Meng Chong at tinawag pa siyang degenerate. Ang ibig sabihin ni Lin Fang ay kahit na mababa ang kanyang katayuan sa lipunan, si Meng Chong ay nasa ilalim pa rin niya. Tila interesado ang lahat sa nangyayari. Parang magkakaroon ng magandang palabas na mapapanood. Pumunta si Lin Fang doon at biglang naglakas loob na kumilos ng agresibo. Siya ay medyo matapang. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa auction market kung saan patuloy siyang kinukutsa at ikinahihiya ni Lin Fang dahil sa kanyang vulgar na ugali. "Kamahalan, kitang-kita mo na wala akong ibang pinanghahawakan kundi ang pinakamabuting hangarin. Hindi naman sa ayaw kong mag-toast kay Lin Fang pero pinasisiraan na niya ako ng mukha." Si Meng Chong ay malamig na nakatingin kay Lin Fang. Marahas niyang ibinagsak ang baso niya sa mesa. Dahilan para manginig ang iba pang baso. "Upang mawalan ng mukha, kailangan mong magkaroon ng mukha. Mayroon ka bang mukha upang mawala?" Mapanuksong sabi ni Lin Fang kay Meng Chong. Pagkatapos noon ay umarte siya na parang wala si Meng Chong at tumalikod sa kanya.
Namutla ang mukha ni Meng Chong. Nakatitig siya kay Lin Fang habang nagnanais na magkaroon siya ng pagkakataong pagsisihan niya ang kanyang mga sinabi. Lahat, gawin ang gusto mo, maaari kang uminom o hindi uminom, ngunit iinom ako kay Lin Fang. Sabi ni Duan, Huya na itinaas ang kanyang baso at dinala sa kanyang bibig. Binaba niya ang baso niya sa isa at pagkatapos ay tumingin napaka-komportable. May mainit na ngiti sa kanyang mukha. Hindi naman siya mukhang mayabang na prinsipe. He gave other people the impression of friendly, parang ang dali niyang pakisamahan. Itinaas din ni Lin Fang ang kanyang baso at ibinaba ito sa isang lagok. Madali din kaibiganin si Lin Fang kung tratuhin ng may kabaitan. Habang nilalamon ang matamis na alak, isang nakakapreskong at makinis na sensasyon ang sumalakay sa katawan ni Lin Fang. Bahagyang ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at ninanamnam ang lasa ng alak. Isang pakiramdam ng pagmamahal ang sumalakay sa kanyang katawan na nagpakalma sa kanyang puso at nagpapahinga. Tila ang alak na iyon ang nagpakalma sa kanyang puso. Anong misteryosong alak? Nagulat na sabi ni Lin Fang. Ang gumawa ng alak ay kailangang maging isang pambihirang tao. Dahil sa lovesick na alak, naramdaman ng mga tao ang pagmamahal mula sa pag-inom. Walang mali tungkol dito. Sa sandaling iyon, lahat ng gustong uminom kay Lin Fang ay ibinabari ng kanilang mga baso sa isang lagok. Bahagyang ipinikit nilang lahat ang kanilang mga mata at naramdaman ng pagmamahal na sumasalakay sa kanilang katawan. Tumingon si Wen Aozu kay Lin Fang at tumingin kay Lin Fang gamit ang kanyang magandang pambabaeng mga mata. Tumiti siya at sinabi, Lin Fang, ang lovesick na alak ay nagbibigay daan sa mga taong umiinom nito na makita ang mahal nila. Sino ang naisip mo noong uminom ka ng alak? Tumawa si Lin Fang at sumagot. Ano ang tungkol sa iyo? Ako. Nagulat si Wen Aozu. Kagad pagkatapos, sumili ang isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Bigla siyang tumingin sa hindi kapani-paniwalang nag-iisa. Matagal na akong naubusan ng luha para iyakan siya. Hinding-hindi ako makikita ng mahal ko. Nagulat si Lin Fang habang nakangiti. Parang si Wen Aozu ay isang romantikong puso. Ito ay napakabihirang makita. Sa mundo ng paglilinang, ang paglilinang ang pinakamahalagang bagay para sa mga magsasaka. Ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay, kabilang ang paibig. Siyempre, sa mundo ng paglilinang, mayroon ding maraming mga tao na isinasaalang-alang ang pag-ibig bilang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagtaas ng kanilang paglilinang. Sige, natapos na namin ang aming mga salamin, ngunit ang pinakamahalagang tao ay hindi pa dumarating. Parang may kailangan akong gawin. Nakatingin si Duan Huya sa karamihan habang nakangiti. Maraming tao ang naiinip. Siyempre, alam nila kung sino ang tinutukoy ni Duan Huya. Si Lin Fang ang tanging taong hindi nakakaalam kung sino ang tinutukoy niya. Isang realisasyon ang bumungad sa mga mata ni Lin Fang at pagkatapos ay tumingin siya kay Duan Huya. Nakatabi niya ay may librerang upuan. Ito ay malinaw na nakalaan para sa ibang tao na sinadya upang sumali sa kanila. Ang pinakamahalagang tao ay nakakagulat na may mataas na katayuan sa lipunan kaya't naupo sila sa tabi ni Duan Huya. Malamang na maimpluwensya rin siya gaya ng prinsipe. Ang mga tao ng Yuklan at Yuklan ay nakaupo lamang sa mga upuan na nakalaan para sa mga panauhin at hindi nakasama ng prinsipe. Sa sandaling iyon, tumayo si Duan Huya at tumanggo sa karamihan. Kagad pagkatapos, nagsimula siyang maglakad at biglang nawala sa pavilion. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ng mga tao na si Duan Huya ay nakabalik na sa may takip na daanan na gawa sa pulang kahoy. Pagkaalis ni Duan Huya, nakaupo pa rin ang lahat sa kanilang orihinal na lugar. Ngunit napansin ni Lin Fang na ang lahat ay mukhang excited at naiinip, lalo na si Yu Tianchen. Napuno ng excitement ang kanyang mga mata at sumilay sa kanyang mukha ang isang kaakit-akit ng ngiti na parabang nagpo-pose. Siyempre, mayroon ding mga tao na malamig na nakatingin kay Lin Fang. Sila Meng Chong, Duan Han at Yu Tianxing ngunit hindi lang sila pinansin ni Lin Fang. Sino ang taong personal na pinuntahan ng pangalawang prinsipe? Tanong ni Lin Fang kay Wen Aozu. Napaka-curious niya. Tumawa si Wen Aozu at sumagot. Maghintay at makikita mo, bahagyang umiling si Lin Fang. Nakakagulat na pinananatili siya ni Wen Aozu sa pagdududa. Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa pavilion. Mula sa kanilang sinasabi, naunawaan ni Lin Fang na ang taong dapat puntahan ng pangalawang prinsipe ay isang babae. Tsaka magandang babae daw. Tila lahat ng marangal na taong ito ay lubos na nasa sabik na makilala siya. Habang kalmadong nakaupo silang lahat ay biglang naging kalmado muli ang kapaligiran. Tumingon si Lin Fang at tumingin sa covered pathway. Kagad, may nakita siyang dalawang silhouette na paparating. Naroon ang pangalawang prinsipe, si Duan Huya, at isang babae. Nakasuot siya ng turquoise na damit. Ang magandang itim na buhok ay umaagos pababa sa kanyang mga balikat. Mukha siyang matikas at matikas. Tila ang puso ng mga panauhin ay sumasabay sa bawat hakbang niya. Ang gandang babae. Nang makita ni Lin Fang ang kanyang perpektong mukha, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa pagkamangha. Ang kanyang balat ay puti ng nyebe. Ang kanyang mga tampok ay maislan. Walang kahit isang kapintasan ang makikita sa kanyang katawan. Para siyang isang magandang orchideas na ang mabangong halimuyak ay gumising sa mga sentido. Xinye, kung gusto mo, sabi ni Duan Huya habang huminto at pinapadaan ang magandang babae sa harapan niya. Hindi kumibo ang magandang babae at nagpatuloy sa paglalakad. Mabagal at maganda ang kanyang paglalakad. Kasabay nito, tumayo ang lahat sa pavilion. Prinsesa, sinabi ng buong pulutong ang mga salitang ito sa kanilang pinakabanayad na tono. Lahat sila ay may kaakit-akit at mainit na ngiti sa kanilang mukha na para bang sinusubukan nilang makuha ang pagmamahal ng magandang babae. Gayunpaman, walang sinabi ang magandang babae.
Bahagya lang siyang tumanggol nang hindi tumitingin sa kanila at nagpatuloy sa paglalakad na mukhang matikas at maislan.